Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Almira sisters, sa pinagpalang papuring awit, pagdadakila sa makapangyarihang pangalan ng ating pinagmahal Panginoon Jesucristo. At sa ating pagpatuloy, narito po tayo ngayon sa pakinig ng tunay Ebanghelyo ng Kaligtasan. At ito po ay dadalhin ng aming beloved din preacher, Nilo D. Guzman. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved brother Eddie, my co-preacher. Mga minamahal, tayo muna ay dumalangin sa dakilang Diyos natin, mga kapatid, bago natin tunghayan at pag-aralan may mahal ng banal at sagradong salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. O dakilat mapagpala po naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, mahal na Panginoon o Diyos, sa mga sandaling ito. Muli po na amin pong pakikinggan ang inyong mga salita o Diyos. Marapatin mo ang aming mga puso, amang banal o Diyos, linisin, mahal na Panginoon, patawarin. Mahal na Panginoon o Diyos, upang yung mga salita amang banal o Diyos, aming mahal na Panginoon, marinig amang banal lang yung mga gininto ang salita amang banal, Lord God. Tatak mo sa aming mga puso amang banal ang iyong mga pangako, Lord. Sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, dakilang Diyos, sumaamin ka man na Panginoon sa mga sandaling ito, lalo't sa aming mga baguhan, lalo't sa aming mga taga-subaybay. Mahal na Panginoon, pagpalain mo silang lahat, O God. In the name of Jesus we pray. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Pinakamataas pong papuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba, natatangi sa ating pinakamamahal ng Jesus sa gabing ito. Ay mahal. At ako po nagbibigay ng double honor and respect sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Ganoon din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy po nating pag-alaala sa ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda. Praise God. At sa inyo pong lahat, mga kapatid ko, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa ating palatuntunan, inyo pong napapanood, mga minamahal ng ating programa mula Lunes po hanggang Sabado, sa ganap na alas 7 po hanggang alas 8 ng gabi, mga kapatid. Dito po sa JMCIM Las Asin, Bataan. Yan po ang ating Facebook page, mga kapatid, dito sa dako po ng Maribeles. Amen. Praise God, mga minamahal. Buksan po natin ang ating mga Bible, mga kapatid. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 13, ang talata po ay 24, mga kapatid ko. Sabi ng talatang ito, Strive to enter in at the strait gate. For many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Amen. Tagalog po, beloved. Dito po, Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 13, versikulo 24. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga agsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen. Dakilang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita, mga kapatid, sa gabing ito. Purihin po ang mahal na Panginoong Jesus. Ang ating pong title, mga minamahal, Who will enter heaven? Mga kapatid, sino ang papasok sa langit? Sapagkat sinabi po rito, mga inmahal ni kapatid na Lucas, mga kapatid ko, magpilit kayo. Amen. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. Langit po yon. Amen. Praise the Lord. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Mga kapatid. Hallelujah. Sinabi ni Lucas ito, mga minamahal, sapagkat hindi po lahat ay makakapasok. Mga kapatid, hindi lahat ng tao ay makakapasok sa kaharian ng langit, sa kalangitan, mga minamahal. Kinakailangan po dito ay masusing pag-aaral, mga kapatid ko, bago tayo papasukin ang dakilang Diyos sa kalangitan. Bakit sinabi kong masusing pag-aaral, mga minamahal ko? Sapagkat meron tayong iiwanan, meron tayong mga minamahal tatanggihan sa mundong ito, mga kapatid. Sapagkat mga tao ngayon, mga minamahal, ay umaasa, na lahat, mga minamahal, ng paniniwala ay langit din daw, mga kapatid. Lahat daw ng tao ay aakit din sa langit, sapagkat ang Diyos naman ay pag-ibig, mga minamahal. Pero hindi po yun ang sinasabi ng Bible. Ang sabi po ng Kawikaan, Kapitulo 14, talatang 12 po, mga kapatid ko, there is a way, sabi niya rito, which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death, mga kapatid. Maraming mag-aakala, mga minamahal ko, na ang kanilang tinatahak
ay yan po ay patungong kaligtasan na kahit na wala kang mapapatunayan, na kahit mga minamahal, wala kang pruweba, wala kang ebidensya na ikaw po ay tagalangit, mga minamahal. Akala po ng marami, mga kapatid, ay sa dulo noon, ang imahal ko ay magmamana ng langit at buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang sabi ng Tagalog dito, mga mahal, Proverb 14:12. Dito po, Kawikaan, Kapitulo 14, versikulo 12. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Tingnan niyo po, mga kapatid. Tila matwid, tila maganda, mga minamahal, tila totoo. Pero ang dulo daw ay kamatayan, mga kapatid. So, mga minamahal, napakahalaga nito. Napaka-importante nito. Bigyan natin ng panahon. Bigyan po natin, mga minamahal ko, ng malayang panahon at oras, mga kapatid. Pag-aralan po natin, mga minamahal ko, yung ating kinalalagyang pananampalataya. Kung ito ba talaga, mga minamahal, ay pangpapuntang langit, mga kapatid, or nagbabakasakali lang tayo. Mga minamahal. Sapagkat sa ating bansa lamang, mga kapatid, mayroon pong 600 mahigit relihiyon. 600 plus religion, mga minamahal, sa ating bansa. Kaya, mga kapatid, masasabi ko na mahihilo ka talaga. Kung mga minamahal, mahahanapin mo kung aling relihiyon, mga kapatid, sa 600 plus. Talagang baka, mga minamahal, hindi mo matapos yung 600 plus niyan, ay mamamatay na tayo. Ano po, mga kapatid? Pero mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia ay wala na bang ibang katotohanan kundi si Kristo lang. Amen. Oh. Praise the Lord. Amen. Wala pong ibang paraan, wala pong ibang daan, mga minamahal, patungo sa kalangitan kundi si Kristo lang. Tingnan niyo Juan Kapitulo 14, talatang 6, mga minamahal. Idagdag lang natin ito. Amen. Juan 14:6, mga kapatid. Dito po, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen. Sino man ay hindi makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, mga kapatid. Kaya kung lahat po ng tao, mga minamahal, ay gustong makapasok sa langit, pero kung halimbawa po, mga minamahal, ay hindi naman ang ating Pansukristo ang ating pinaglilingkuran. At isa pa, mga minamahal, kung ating pinakamamahal na Pansukristo yung pinaglilingkuran, pero meron pa pong ibang kasamang pangalan, mga minamahal, kung tumatawag ka pa sa ibang pangalan, mga kapatid, ay wala na po yan, mga minamahal, hindi ka makapasok sa langit. Amen. Minsan, mga minamahal, ay yung ating mga kababayan, ako, nanggaling din po ako dyan, mga minamahal, sa ating relihiyon. Hindi pa ako nakontento, mga minamahal ko, sa pagtawag ko sa ating mahal na Pansukristo, dinadagdagan ko pa ng Maria, mga minamahal. San Pablo, San Pedro, mga kapatid. Dinadagdagan pa natin yun, mga minamahal. Hindi po Hindi po. Kailangan isang pangalan lang, mga minamahal ko. At tingnan nyo, Acts chapter 4, verse 12, mga minamahal. Dagdag din natin ito, mga kapatid ko. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Isang pangalan lang, ninyo. Dito po, Gawa 4, versikulo 12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ayun, mga minamahal. Isang pangalan lang, mga kapatid, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. So, mga minamahal, ang kwalifikasyon po ng taong magmamana ng langit, yung qualification, mga minamahal, ng taong aakit sa langit, mga kapatid ko. Mga minamahal, pagkatapos po nating malaman na kinakailangan isang pangalan lang ang ating pong gagamitin sa pangalan ni Kristo, mga kapatid. Pangalawa po ay we need to be a kingdom-minded, mga kapatid. Kinakailangan po ay ma-change yung puso natin. Yung pag-ibig natin, mga minamahal ko, ay kailangan sa mahal na Panginoon. Sa Colossians chapter 3, verse 2 and 3, mga minamahal, ito sinasabi sa Tagalog. Dito po, Colosas, Kapitulo 3, versikulo 2 at 3. Ilagak ninyo ang iyong pag-isip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. 3 po, sapagkat kayo'y mga matay na at ang inyong buhay ay natagong kasama ni Kristo sa Diyos. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay, mga minamahal, ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos, mga kapatid.
So, sino po ang karapat-dapat, mga minamahal? Sino po ba ang karapat-dapat, mga kapatid sa langit? May tatlong importanteng bagay po bago tayo makakasama sa kaharian ng langit po. Una, mga minamahal, forsaking. Pangalawa po ay becoming. At pangatlo po ay following, mga minamahal. Yan po ang kailangan natin, mga kapatid. Yan pong importante. Forsaking, mga minamahal ko, ibig sabihin yan, iwan mo yung buhay makasalanan. Iwanan mo yung buhay makasalanan and follow the Lord with all our hearts, mga kapatid. Yan po ang mga minamahal sinasabi, ang ibig sabihin po ng forsaking, mga kapatid. Iwanan mo, kalimutan mo yung bagay na makasalanan. Talikuran mo yung bagay na makamundo, mga minamahal. At tayo po'y lumakad, mga kapatid, kasama ang salita ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Maging bahagi ka ng kaharian ng ating dakilang Diyos. Isuko natin yung sarili natin, mga minamahal, yung ating sariling pangangatwiran, no? Yung ating sariling opinyon, mga minamahal. Isuko natin yon, mga kapatid ko. Ang dapat mamayani sa atin, mga kapatid ko, ay yung opinyon ng salita ng Diyos. Ho? Pangalawa po, yung following, mga minamahal, hindi na ikaw ang masusunod, mga kapatid. Yan ang mga kwalifikasyon. Ho? Hindi na ikaw ang masusunod, kundi ang salita ng Diyos ang masusunod sa buhay mo, mga kapatid ko. Yan. Kaya nga, mga minamahal, kung babasahin natin ang John chapter 13, verse 15 hanggang 17, I have set you an example, sabi niya rito, that ye should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, sabi niya rito. Neither he that is sent greater than he that sent him. If we know these things, sabi niya, happy are ye. Tingnan natin sa Tagalog, mga kapatid. Dito po, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 13, versikulo 15 hanggang 17. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin na hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. 17 po, kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. No? Yan ang sinasabi ng Bible, mga kapatid. Binigyan ko kayo ng example na siya ninyong lakaran at tularan, sabi ng banal na kasulatan. At kung gawin niyo yung bagay na ito, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, mapapalad kayo. Amen. Hallelujah. Pangatlo po yung becoming, mga minamahal. Magpapatuloy ka sa paglilingkod, mga minamahal. Magpatuloy ka sa paglilingkod. Pag nakilala mo si Kristo ang dakilang Diyos, mga minamahal, ipagpatuloy mo yung paglilingkod, mga kapatid. Huwag ka nang tumigil, mga minamahal. Ano man ang pagdaanan mo sa buhay, hanggang sa tayo po ay maging like Christ, mga kapatid. Yan po, mga minamahal ko, ang mga kwalifikasyon bago po tayo aakyat sa langit, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ituring natin yung kaligtasan, mga minamahal, ating nasumpungan, lalo na po doon sa mga kapatid nating tinawag ng dakilang Diyos, iniligtas ng mahal na Panginoon sa ating mga krusada, mga minamahal na nagdaan, saan man na parte ng ating pong bansa, mga kapatid ko. Sa lahat ng mga krusada natin, mga minamahal ko, yung mga niligtas ng mahal na Panginoon dyan, mga kapatid, minamahal, magpatuloy kayo sa paglilingkod. Amen. Praise God. Magpatuloy kayo, mga minamahal, sa paglilingkod. Hallelujah. Mga kapatid, ang naghihintay sa atin ay langit at buhay na walang hanggan. Mga minamahal ko. Hallelujah. Yung mga minamahal, kahit anuman ang pagdaanan natin sa buhay, mga kapatid ko, magpapatuloy ka. Huh? Ituring natin yung kaligtasan natin. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, na katulad po, mga minamahal, ng isang taong nakakita ng kayamanan ng ginto sa lupa ng may lupa, mga kapatid. At ibinenta niya lahat ng kanyang ari-arian para mabili lang yung lupang yon, sapagkat nakakita siya ng kayamanan doon. Mga minamahal ko, hindi po yun literal, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng dakilang Diyos doon, mga minamahal, ganun natin ituring yung kaligtasan, mga minamahal, na ating nasumpungan. Yung wala nang pinakamahalaga sa iyo, mga minamahal, kundi makamtan mo yung kaligtasan. Kaya kapag nandito ka na sa Jesus Miracle Crusade, nakita mo na yung mga prueba at ebidensya, mga minamahal, mismong mga bagong save natin, mga kapatid sa krusada, maging dito man sa dako ng Bataan,
Ngayon, mahal, ano po yung namumutawi sa kanilang mga labi ngayon, mga kapatid ko? Totoo talaga ang Jesus Miracle Crusade. Totoo talaga ang Diyos dito, sabi Amen. nila, mga Praise mahal. the Lord. Hallelujah. Lumakas na ako. Lumakas na yung aking katawan. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, mga kapatid. Kaya magpapatuloy kayo, mga minamahal. Ang nasumpungan yung kaligtasan, mga kapatid ko, hindi na mawawala yan. Amen. Mga mahal, magpatuloy ka lang. No? Pag hindi ka nagpatuloy, mawala yan, mga mahal. No? Mga kapatid. Kaya mga minamahal, ang sabi ng Romans chapter 6, verse 6 at 11, ito sabi ni St. Paul. Dito po, Roma, Kapitulo 6, versikulo 6, talon 11. Nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang kayo'y huwag na tayo maalipin pa ng kasalanan. Dito po sa 11. Gayon din naman kayo, ibilang ninyo kayo'y tunay na mga patay sa mga kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Ayun, mga kapatid. Sabi ni St. Paul, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Yung bang feeling and earthly desires as dead, mga kapatid. Parang wala na, mga minamahal, wala nang pakiramdam yan. No? Wala nang importante sa iyo kundi ang mahal na Panginoon. Mahal. Hallelujah. So mga kapatid ko, tunghayan po natin, mga kapatid, sa banal na kasulatan, ito pong dalawang apostol na kung saan ay nag-ambisyon po silang makapasok sa langit. Pero may binanggit ng dakilang Diyos sa kanilang mga mahal na dapat nilang pagdaanan bago sila maging karapat-dapat sa langit. Sa Matthew chapter 20, verse 20 to 24, may mahal itong sinasabi ng Bible. Mateo kapitulo 20, talatang 20 hanggang 24 po. Amen. Dito po, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 20, magmula sa versikulo 20 hanggang 24. Na magkagayoy lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo, nakasama ang kanyang mga anak na lalaki, at siya ay sinamba at may hininging isang bagay sa kanya. At sinabi niya sa kanya, "Anong ibig mo?" Sinabi niya sa kanya, "Ipag-utos mo na ang itong aking dalawang anak ay magsiupo, ang isa ay sa iyong kanan at ang isa ay sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian." Ngunit sumagot si Jesus at sinasabi, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mangyayari bagang inuman ninyo ang sarong malapit ng aking iinuman?" Sa kanya ay sinabi nila, "Mangyari." Sinabi niya sa kanila, "Katotohanang iinuman ninyo ang aking saro, datapwat ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi sa aking pagbibigay. Right. Datapwat yaon ay para sa kanila na pinaghandaan ng aking ama." Right. Amen. 24 po. At nang marinig ito ng 10 ay nagagalit laban sa dalawang magkapatid. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Si James at si John, mga kapatid, lumapit yung nanay nila sa ating mahal na Panginoong Kristo. At mayroong ambisyon, mga minamahal, ang dalawang ito. Sinisigurado na nila, o inmahan, na sila po iaakit sa langit, mga kapatid. At ang sabi pa ng nanay nila, request po namin na pagdating sa langit ng mga anak ko ay paupuin mo sa iyong kaliwat, sa iyong kanan. Sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Maaari mo bang inuman ang sarong aking iinuman? Yes, Lord. Sabi ng mahal na Panginoon, tunay na inyong iinuman. Pero ang makapasok at makaupo sa aking kanan at kaliwa ay hindi ako ang magde-decide, kundi ang Ama sa langit. So ang karapat-dapat po sa langit, mga minamahal, ay hindi natin pwedeng gawing access, mga kapatid, yung position mo dito sa lupa. Hindi pwede, mga minamahal, na ating gamitin, mga kapatid, yung office mo sa church. Mga minamahal, yung leadership, mga kapatid, yung power. Kahit na presidente pa tayo ng Pilipinas, mga minamahal, kahit na senator pa, mga kapatid ko, hindi po influence, hindi po academic degrees, mga minamahal, hindi po ability, hindi po great accomplishment and success ang mga minamahal, access natin pag-akyat po natin sa langit. Ang karapat-dapat sa langit, mga minamahal ko, ay yung mga taong great sila sa faith. Sila po ay dakila sa pananampalataya. Mga minamahal ko, may dakila sila sa pagpapakumbaba, mga kapatid. At sila po ay dakila sa godly character. Amen. Mga minamahal. Yan po yung mga taong karapat-dapat sa langit. Yung great ka in spiritual wisdom, mga minamahal. Great ka in self-control, mga kapatid.
Oh, lumalayo ka na sa kasalanan, mga minamahal. Tinatanggihan mo na yung kasalanan, mga kapatid ko. Kahit kapirasong kasinungalingan, mga kapatid, ayaw mo nang gawin. No? Mga minamahal, yan po ang karapat-dapat sa langit. At yung great ka in patience and love, mga minamahal. Ang totoong karapat-dapat kasi sa langit, mga kapatid ko, ay nasa puso mo yung greatest love before Him and commitment to God. Yan po, mga kapatid ko, ang kinakailangan. Ayaw po ng dakilang Diyos yung makasarili. Ayaw ng dakilang Diyos yung hinahanap mo, yung posisyon mo, mga minamahal ko. Oh, pagdating natin sa langit, mga kapatid, pantay-pantay lang po tayo. Hallelujah. Ayaw ng dakilang Diyos, inuuna natin yung sarili natin dito sa lupa. Pagkatapos, karapat-dapat tayo sa langit, mga minamahal. Hindi pwede yun, mga kapatid. Napakarami kong natutunan, mga minamahal, sa mga talatang nabasa natin kay James at kay John. Sabi ng Bible, mga minamahal, inuulit ko, nang magkagayoy lumapit sa kanyang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo, nakasama ang kanyang mga anak na lalaki, at siya'y sinamba at may hinihinging isang bagay sa kanya, at sinabi niya sa kanya, anong ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo itong aking dalawang anak, magsiupo, ang isa sa iyong kanan, ang isa sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian. Ngunit sumagot, mga minamahal ang dakilang Diyos, sabi niya, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mangyayari bagang inuman ninyo ang sarong malapit ng aking inuman? Sa kanya'y sinabi nila, mangyayari po. Kaya nyo bang inuman ang sarong aking malapit ng inuman? Sabi ng dakilang Diyos. Anong ibig sabihin nun? Ano po yung sarong yun, mga minamahal? Ano po yung sarong na sinasabi ng dakilang Diyos na yung kanyang ininuman? Sa Luke chapter 22, verse 41 and 42, mga minamahal, sabi rito, mga kapatid ko, and he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down and prayed, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Amen. Tingnan nyo. Ito mga mga sa Tagalog. Dito po, Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 22, versikulo 41 hanggang 42. At siya ay umiwalay sa kanila at na may agwat ng isang bato, at siya ay nanikluhod at nanalangin. At sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Bilang tao, mga minamahal, ang mahal na Panginoong Kristo, mga kapatid, gusto niyang talikuran yung misyon niya sa lupa. Mga minamahal. Gusto niyang tumalikod. Gusto niyang mag-back out dahil alam niya yung haharapin niyang suffering. Mga minamahal, mahirap. Yung suffering na haharapin niya mabigat. At alam niya na ang dulo ng suffering na kanyang haharapin, kanyang pagdadaanan, ang dulo nun yung mamamatay siya sa krus. Alam niya na yon, mga minamahal. Pero mga kapatid, sabi niya, sa gitna po, mga minamahal ko, ng pagpili. Sa gitna ng pagpili, mga minamahal, pwede siya umatras. Pero ano sabi niya? Not my will, Father, but thy will be done. Praise God. Kaya sinabi ng Philippians chapter 2, verse 6 to 8, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Sabi niya rito. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Grabe ang mahal ng Panginoon, mga minamahal. He became obedient unto death, sabi ng Bible, even the death of the cross. Inako ng mahal ng Panginoong Kristo. Inako ng dakilang Diyos yung bigat ng kasalanan, mga minamahal nating lahat. No? Praise the Lord. Amen. Yung sabi nga ng Bible, while we were yet sinners, Christ died for us. Mga kapatid, sabi ng Romans chapter 5, verse 8. So yung din pinagdaan ng suffering ng dakilang Diyos na yun, mga inmahal, hindi yun ang pagdadaanan nating suffering. Hindi po yun, mga kapatid ko. Ang pagdadaanan natin, mga minamahal na cup, sabi niya ron, yung iinuman yung saro, sabi niya ron, mga minamahal. Yun po yung sinabi niya, mga kapatid ko, sinabi niya sa kanila, katotohanan, iinuman ninyong aking saro, mga minamahal. Yun po yung sa atin. Ang sa atin puro yung
thy will be done. Yan po yun. Mga minamahal, na kapag sumunod ka sa dakilang Diyos, mga kapatid, kailangan siya na ang masunod. Siya na ang driver ng buhay natin. Hindi na po tayo, mga minamahal. Kung literal na pinako ang dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, ganon din tayo. Hindi man literal, mga minamahal, itaas na lang ang kamay natin, mga kapatid. Ibig sabihin, surrender na tayo sa mahal na Panginoon. Isuko natin ang buhay natin. Siya na po ang masusunod sa atin, mga minamahal. Kaya kapag naglingkod ka sa dakilang Diyos, wala pong selfish desire, may mahal sa puso, kundi thy will be done ang iyong pagsunod, mga minamahal ko. Magmamala tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Amen. Hallelujah. At sa ating paglilingkod na ito, mga minamahal, may katapusan ito, mga kapatid. Meron pong hangganan ito. Pag dumating ang mahal na Panginoon, mga minamahal, aaliwin ka niya, pagpapalain ka niya, mga minamahal. Tutulo ang luha mo, mga kapatid, pagpasok mo sa langit. Sabi ng Revelation yan, mga minamahal, pagpasok natin sa langit, hindi mo mapigil ang pag-iyak ng kagalakan, mga minamahal. At doon matutupad, mga kapatid ko, sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 17, for our light affliction, which is but for a moment, sabi niya rito, work it for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Tingnan nyo. Dito sa lupa, mga kapatid, ang dami nating mga problema, may mga deadlines, mga mahal, may mga struggle sa buhay. Pero mga kapatid, sabi ng mahal na Panginoon, mga mahal, be of good cheer. I have overcome the world. Mga mahal. Magpatuloy tayo, mga kapatid ko, sa paglilingkod. Hallelujah. Si Jesus, nasa ating puso, na na-overcome niya ang mundo, mga mahal, nasa ating puso siya, para gawin niya tayong overcomer, mga kapatid. Amen. At pagdating ng panahon, mga minamahal, na overcome mo lahat, mga kapatid ko, ng mga struggle sa buhay. Hallelujah. Mga minamahal, exceeding and eternal weight of glory. Mga mahal ang naghintay. Tingnan natin sa Tagalog po. 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Dito po, pangalawang Korinto, kapitulo 4, versikulo 17. Sapagkat ang aming magaang kapighatian ng isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin lalo't lalong bigat ng kalwalatiang walang hanggan. Yan, mga minamahal ko. 18. Dito po, 18. Samantala kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Kaya, mga mahal, ang gusto ng ating dakilang Diyos na pagsunod, mga minamahal sa Kanya, mga kapatid ko, ay with all our heart, mga minamahal. Hindi po, mga kapatid, huwag natin gayahin, mga minamahal, yung dalawang apostol sa kanilang pagkabaguhan, mga kapatid, bilang apostol. Hindi nila naintindihan yung kanilang pong nire-request. Ang gusto nila masunod, mga minamahal, pagdating po sa langit, siguraduhin makaupo sa trono yung mga anak niya, si James and John. Mga mahal, nakikita natin dito, namimili sila ng pwesto sa langit. Namimili sila ng pwesto, mga mahal, na kanilang uupuan sa langit. Pero hindi sila maghandang maghirap, alang-alang sa Diyos. Gusto nila maging karapat-dapat sa langit, pero hindi sila pumasa sa ating mahal na Panginoon. Bakit po? Ang tawag sa panahon natin na yan, mga mahal, mapaghanap na Kristiyano. Mapaghanap ng magandang lugar, mga mahal. Mapaghanap ng magandang kalagayan, mapaghanap ng magandang posisyon sa langit. Ayaw ng dakilang Diyos na namimili tayo saan natin gusto. Wait, mahal. Amen. Amen. Praise God. Matthew chapter 18, verse 3 and 4, I said, assuredly, sabi niya ito, said, verily I say unto you, except ye be converted and become a little children, ye shall not enter into the kingdom of God, mga kapatid. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Ginamit dito yung child. Mahal. Ang bata po, wala pong karanasan na may pagmamalaki sa sarili yan. Ang bata po, walang sariling desisyon yan. Ang bata po ay nakarelay lang yan, mahal, sa desisyon ng kanyang magulang. Ganyan po ang bata. Ang bata po ay masunurin kung ano po, mahal, ang gusto ng magulang niya. Naghihintay lang po siya ng utos ng kanyang mga magulang. Kaya yung pong in-example ng dakilang Diyos doon, yung batang maliit, mga kapatid ko. Ganun daw po ang nais ng malapsan.
Serve God first, mga kapatid. Dapat kahit na wala na sa atin puro sa mahal na Panginoon na lang maging mahal. Kaya sa pagdating natin doon, mga minamahal, sa kalangitan, pagdating natin, mga minamahal, sa judgment seat ng dakilang Diyos, mga kapatid, mayroon pong selection. May selection, mga minamahal. May pagpili. Sabi ng dakilang Diyos, you will indeed drink my cup and be baptized with the baptism that I am baptized with. Sabi niya dito. But to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it is for those whom it is prepared by my Father. Sabi niya rito. Mga minamahal. O kita niyo, mga kapatid ko, kahit anong gawin mo, mga minamahal, pagpili ng posisyon sa langit, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ay meron na Meron na, naka-reserve na May pauupuin na ang ating Ama sa langit, mga minamahal. Naka-prepare na Kaya itong si James at si John, mga minamahal ko, na nag-aambisyon, nung sila po'y nag-matured, mga kapatid, sumulat siya Si James, chapter 4, verse 10. Siya mismo sumulat, ang sabi niya, mga minamahal, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Amen. Praise the Lord. Natuto siya Ngayon, mga, tingnan nyo sa Tagalog po. Dito po, Santiago, Kapitulo 4, versikulo 10. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Amen. Si James po yan. Yan po, mga minamahal, na sumulat niyan ay yung pong nag-ambisyon, mga kapatid. Na magkaroon ng office sa church. Pero nung natuto siya, mga sabi niya, be humble. Amen. Humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Amen. Ang Diyos hindi nagtatangi ng tao, kapatid. Panginoon, mahal, lahat tayo, pantay-pantay, lahat tayo iniibig ng mahal na Panginoon. Kaya magpatuloy tayong lahat. Ang langit po ay para lamang sa mga banal. Amen. Hallelujah. Amen. Para sa mga nagbigay ng panahon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang langit po, para lamang sa mga nagmamahal sa ating dakilang Diyos. So, huling bahagi, may mahal ng ating aralin, sino-sino po ang pinaghandaan ng ating Ama sa langit? Panginoon mahal. Una po, sila yung mga tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Panginoon mahal. Sila po yung mga napatawad sa kasalanan. Sila po yung mga binago ang buhay. Yung mga nilinis ng dakilang Diyos ng mga mahal ng kanyang banal na dugo. Sila po yung mga matalimahin, yung mga masunurin sa dakilang Diyos. At sila po yung mga nagpapatuloy. Panginoon mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya mga mahal, wala na po tayong oras, mga kapatid. At sa ating pong inihandang awitin, mga minamahal, ating pong ihandang ating mga puso, mga kapatid, idalangin natin ang inyo pong mga prayer requests. Amen. You have walked into my life. You have painted all my dreams till the color of your love is the color of me. You can look into my heart, and you can read my mind. You can read about yourself in between the lines. Every good thing I have done, everything that I've become, everything that's turned out right is because you're in my life. And if I ever teach a child the way, ever learn myself to change, ever become who I want to be, it's not the I but the you in me. You have looked into my eyes, you have seen what I am, but still you're by my side, telling me I can. And there are times I've caused you pain, and times I've made mistakes. Somehow you used them all to make the argument. Amen. Praise the Lord. God bless the Lord. The preacher ni Willie Guzman.
napakaganda po ng salita ng ating nakailang Diyos na ating napakinggan. Tayo po'y tinuturuan kung paano po tayo matyak na tayo po'y pupunta ng langit sa karya ng ating pinakamahal pa Hesus Kristo. At yun nga po, ating napakinggan, walang ibang daan, walang ibang katotohanan, kundi kalooban ng ating dakilang Diyos ang siya po nating susundin. Isa po sa kalooban ng ating pinakamahal Panginoon na tayo po ay tumanggap sa ating dakilang Diyos bilang Diyos at Hari ng ating buhay at patuloy po tayo magpapumbaba, humingi po tayo ng kapatawaran sa ating pinakamahal Panginoon. Sundan niyo po ang miksing panalangin ito bilang pagsisi at pagtanggap po sa ating pinakamahal Panginoon para po sa mga baguhan. Hallelujah. O padagal at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakila at makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamahal Panginoong Jesus. Hallelujah. Narito po ako, mahal Panginoon, isang taong makasalanan. Ako po ay buong puso, humingi ng kapatawaran sa lahat-lahat ko po mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Dakilang Diyos, patawad po, mahal na Panginoon. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari na aking buhay. Tulungan niyo po ako, mahal Panginoon, na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas mo po ako sa ampo na aking mga mahal sa buhay. Sa makaparang pangalan ni Jesus, aking dalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At kami po yung manalangin, hallelujah. O padagal at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakila at makapangyarihan pangalan mo po aming pinakamahal Panginoong Jesus, sa pangunang panalangin po ng aming mahal na pastor, Wildy Salada Almeida, yung time prophet o God. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa patuloy yung pagliligtas. Patawarin niyo po, mahal na Panginoon, ang mga baguhang tumanggap sa iyo sa mga oras na ito. Tulungan niyo po sila, dakilang Diyos, na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas niyo po sila lahat, mahal na Panginoon. Ganon din po ang kailang mahal sa buhay. At patuloy niyo po dinggin na abutin ang kailang mga pangailangan. Ito po ay misamot dalangin sa makaparang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga pangailangan sa ating pinamahal pa Hesus Kristo, tayo po sumampalataya sa ating pinakamahal Panginoon. Tulad po natin ang pangyang patutuo sa ating nakilangan Diyos ay walang imposible. Ang ating pinakamahal Panginoon ay tumutugon ng panalangin. Tayo po hallelujah, manalangin. Bago po lahat, tayo po patuloy magpuhumingi ng habag. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makakapangyarihan sa lahat. Aming pinakamahal Panginoon Jesus, narito po ang bawat isa amin mahal Panginoon. Sama-sama nagpapakumbaba. Patawarin niyo po kami sa lahat-lahat po na yung mga pagkukulang, pagkasala at pagkakamali. Marapatin niyo po kami, dakilang Diyos, sa mga oras nito. Sa panalangin po ng Imblin Pastor, tugunin niyo po, abutin ang iyong panalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At bilang po ito kontak po, ipatong po natin ating isang kamay sa gadget po ating ginagamit at isang kamay doon sa parte ng karamdaman kung saan po na rin ang karamdaman, dalawang kamay, bisyo po o mga pag-alinlangan, mga spiritual problem, hallelujah, dalawang kamay po ating itaas. Umasa po tayo sa unang dalayan po ng ating Wolf Pastor Lisa Dalmida. Upo aming pinakamahal na Panginoon, narito po kami dakilang Diyos sa mga prayer request, O God, na aming hallelujah, hallelujah, natanggap po mahal Panginoon. At ganun din po sa lahat po ng mga kapatiran na patuloy na umasa sa iyo sa mga oras nito. Sa paunang panalangin po ng aming Wolf Pastor Lisa Dalmida, sa makapangyarihang pangalan mo po, mahal na Panginoong Isus, amin po pinapaabot sa iyo, hallelujah, ang aming beloved na Marie Chris Domingo, na namamanas po ang kanyang paa, mahal Panginoon, at nahirapan po siya lumakad. Pagaling niyo po dakilang Diyos, beloved David Anthony Marty, nilalagnat po, mahal Panginoon, at nagsusuka. Pagkalob niyo po ang complete kagalingan, O God, hallelujah. Beloved Hamilia Lusada, complete healing po, mahal Panginoon, sa kanyang allergy. Beloved Otisa Amarsin, hallelujah, na nalabo po ang kanyang paningin. Ganun din po dakilang Diyos, beloved Rodriguez family, sila po mahal Panginoon, patuloy po ang hawakan na maglilingkod sa iyo. Beloved Charlie Corlet, mahal Panginoon, na makapasa po siya sa kanyang examination bilang sa PNP po. Beloved Rosencia de la Cruz, complete healing dakilang Diyos. Pagalingin niyo po, mahal Panginoon. Beloved Adita Aninag, mayroon po siyang karamdamang cancer sa kanyang dibdib. Ganoon din po sa puso dakilang Diyos, na hamaga po ang kanyang kamay. Pagalingin niyo po, mahal Panginoon. At beloved Dina Orteliano, masakit po ang kanyang ulo, mahal Panginoon, at mayroon po siyang sipon at ubo dakilang Diyos. Lahat po ng pangalan na ibinanggit, mahal Panginoon, mga karamdaman sa unang dahing Bilol Pastor Lisa Almeida, lahat ng karamdaman cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng karamdaman be healed in the mighty name of Jesus. Problema, kahirapan, lahat ng uri ng gawa ng kaway, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. So, nandalain po na yung mga Pastor Lisa Almeida sa pangalan ni Jesus. Complete healing, be blessed, be healed in the mighty name of Jesus.
Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Muli tayo po ibilbos na pinagpala ng ating pinakamahal Panginoon. At sa ating pagpatuloy, narito po muli aming brother preacher ni Rudy Guzman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, ating beloved brother Eddie Garpani, ating beloved preacher, mga minamahal. Tayo po mga kapatid ay nagpapaalam na po at nagtatapos po sa ating programa sa gabi ito, mga minamahal ko. At huwag niyo pong kalilimutan, mga kapatid, ang ating pong mga gawain, Lunes hanggang Sabado po, sa ganang po na alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi tayo, mga minamahal. At ito po ay Jesus Miracle Hour, hatid sa atin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Purihin ang mahal ng Panginoon, mga kapatid at mga minamahal. Pansamantala kami nagpapaalam sa inyong lahat. Uli po ay baunin natin ang mga salita ng dakilang Diyos na ating pong napakinggan, mga minamahal at napag-aralan sa gabing ito, mga kapatid ko. Amen. Pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa ngalan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, niya balingkod simpapawid Brother Nilo de Guzman po lamang, Brother Eddie Grafani, ating pong technical side, minamahal, Rachel P. de Guzman, and Joy Resgado, nagsasabing, we'll love you so much po. But dearest Jesus loves you more and more. God bless you all. Good night po. It's not the I, but the you. Every good thing I have done, everything that I've become, everything that's turned out right, is because you're in my life. And if I ever teach a child the way, ever learn myself to change, ever become who I want to be, it's not the I but the you. In everything I have done, everything that I've become, everything that's turned out right, is because you're in my life. And if I ever teach a child the way, ever learn myself to change, ever become who I want to be, it's not the I but the you. In everything I have done, everything that I've become, everything that's turned out right, is because you're in my life. And if I ever teach a child the way, ever learn myself to change, ever become who I want to be, it's not the I but the you in me.